Labas na ako ng condo and tignan natin kung nandun ako si Kuya. Hindi pa din ako nakain. So, asan si Kuya? Hanapin natin sa vlog. Tapos, anong tawag dito? Isang araw lang din ako kasi sabi sa akin, kailangan magpagupit. Ayaw ko magpagupit. Kailangan magpagupit, sir. Oo. Tapos, Wala, hindi na ako pumiyalag. Okay, sa loob ka na. So, nandun na ako sa loob. Ngayon, pupunta naman ako sa stone ako. kapag gusto mo na, sir. Oo. Dito Kuya, tara. Kasi pag doon ka pa medyo malayo. Medyo malayo. Oo. Saan ka pa Kuya? Cubao, no? Mukhaw. Okay. Malayo na dun, sir. Meron ba dun? Dalawa ba yung MRT rito? Oo, pero yung dito na yung sasakit ko. Dito. Ganon ba? Ganon, sir. Oo. Di bali malapit lang na, no? Kaya wala na problema. Kasi pagbalik ko doon, hindi ko alam Kuya kung kasya sa yun kasi 8 ata yan eh. Hindi ko alam. 8, ano? Maliit bagay. 42, ganun. 42? Okay lang, sir. Basta, ito ang sapatos ko. 41 to eh. 41, 40 ganon. Pero, Nagamit ko lang talaga siya ng isang beses, tapos hindi ko na siya ginamit. May tagtayin pa ako kanina, so sabi ko, ala baka wala kasi. Kang ginawa ko, Montalban, sir, oh. Montalban, oh. oo. Saan ka ba nagtatrabaho niyan Kuya? Ha? Saan ka ba na mag-work niya? Montalban. Anong work mo doon? Ay, dito ako magtrabaho. Ay, Stay saan? in ako dyan. Dyan sa may MTS. Anong work mo din Kuya? Bagger. MBS, saan yun? Dyan sa may Union Bank. Malapit. Malapit sa UP. Union Bank din area? Oo. Meron ba dyan? Meron. SM? Hypermarket? Or Hindi siya maliit lang sa mall. Maliit lang. dyan lang din? Oo, Sa dyan may lang Meralco na area? Oo. Meron dyan maliit lang. Guys, so yun na, hindi ko napapatagalin to. Ito lang yung story, ba't ko nakita si Kuya, ba't ko siya nakasabay. Maybe, in God's timing talaga, na kailangan ni Kuya ng tulong, tapos sakto talaga as in, tapos na rin ako sa coffee shop, lumabas na rin ako. As in talagang timing talaga. Like sabi nga nila, parang perfect timing for that. Then, nung nakasabay ko siya, si Kuya, tinititigan ko lang si Kuya like, as in, binibase ko yung sarili ko sa kanya. Hindi dahil sa katayuan niya. Binibase ko kung gaano na kalayo ang nararating ko sa buhay. Kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya before. And then yun, parang that was amazing. Then until as in tinititigan ko yung bag niya. Alam niyo parang yung hindi ko alam kung anong tawag doon, basta may inipit lang siyang somewhere ay something tapos para mag-close yung bag. Then yun, nakatingin ako doon. Then sabi ko, gusto kong i-approach si Kuya. Sabi ko, wait lang. Pero hindi ko kayang i-approach. After that, to cut the long story short, nilapitan niya ako. Tapos sabi niya, Kuya, baka may ganito ka, pangkain lang. Then sakto, wala talaga akong hawak na pera. Sabi ko sa kanya, nakikipagkwentuhan ako. Actually, panganay siya ng 1 taon sa akin. Nakikipagkwentuhan ako. Yun lang, taga Leyte pala si Kuya. Then nakapag-asawa dito sa Manila from Montalban. After that, nagkikwentuhan na kami, ganito ganyan. Ayaw namang i-broadcast na yon. Basta yun, nagkikwentuhan kami about his life, about his work. Same lang kami nung natapos, grade 12 student. Then yun, sabi ko kay Kuya, wait lang ako saglit. Kasi wala talagang hawak ng pera kahit piso. Kasi pag lumalabas talaga ako, hindi talaga ako naghawak ng pera. Kasi wala naman akong pera. Yung pera ko ay sakto lang talaga. Then, umakyat ako dito, kumuha ko ng pera. Kahit paano kaya ng pangkain niya yun. At pangbili ng tubig, pamasahe pa uwi hanggang sa kanila. Then, after that, nagtingin ako dito ng yung bag talaga, ang hinahanap, as in yung bag na is 2 years ko nang gamit yun. Actually, birthday gift lang din. Kaysa mas masira, ibigay ko na lang. Kasi magamit din. Tapos nung nakita ko rin yung shoes ni Kuya, sabi ko kasi may isang shoes doon, bago pa yon, talagang binigay ko na kay Kuya. Kasi mas magagamit niya rin yun. And kumuha ko ng konting something na pwedeng bakain.
Nilagay ko sa bag, kumuha ko ng isang damit kasi yung damit ni Kuya kung napansin nyo sa video may nakasulat dito. So ako talaga guys, promise hindi talaga ako nagsusuot, hindi ko kaya magsuot ng parang may mga nakasulat, parang binabalandra mo yung mga tumatakbo ng mga kagawad, captain. Sa akin kasi hindi ko, promise hindi ko lang kaya magsuot. Hindi naman sa inaano ko, in my own perception lang yun. Then yun, hanggang sa bumaba na kami. Bumaba na ako para ibigay yon. Then, nung naiabot ko na sa kanya, sobrang nag-thank you siya sa akin. And then, iniwanan ko na siya. Pero hindi na kaya ng konsensya ko na iwanan siya. Ang ginawa ko, bumalik ako ulit sa labas para ba't nanginginig ako? Parang, I'm so thankful kay Lord lang na ginagamit niya ako sa mabubuting bagay, and a good thing. Then after that, nilapitan ko ulit si Kuya, tapos tinanong ko, Kuya, alam mo ba yung pupuntahan mo? Alam mo ba yung uwian mo? Sabi niya, yes, pero I think sa yes niya kasi parang may pagkakaatubili na hindi niya alam, I think. So, hinatid ko na lang siya doon since malapit lang naman yung MRT dito, hinatid ko siya doon. And hindi ko naman hinatid sa mismong sakayan, hinatid ko lang siya sa kung saan siya pwedeng mas malapit sumakay. Then yun hanggang sa nagpaalam na. So yun, dito rin tatapusin yung video na to. So thank you kay Lord na ginagamit mo ko Lord sa magandang bagay. So yun, bye-bye. I'm getting tired and I need somewhere to be.